Labanan para sa kapangyarihan sa Karagatang Pasipiko. Pinangunahan ng 4 na punong leader ng tanggulan ng ilog ang kanilang mga kasapi. Sa isang labanan hanggang sa kamatayan laban sa pandaigdigang alyansa. Sinumang mangahas sa tanggulan ng ilog. Walang awa ang hatol. Sa ilalim ng kailaliman. Nariyan ang mga kaluluwa ng mga namatay. Iisa 0, 000 ang gantimpala sa bawat patay. Bigyan mo ako ng pera para patayin ang mga pulubi na ito. Tapos na ang Jiangmeng. Mamatay ka na. Kahit mamatay ako, kukunin ko pa rin ang isang piraso ng laman mo. Narito na ang Dragon Head. Sino mang humamak sa aking kapatid? Pagsasakal at pagwasak. Sino mang sumalakay sa aking teritoryo? Kahit gaano kalayo, sila'y parurusahan. Mahal na dragon, pakiusap, patawarin mo ako. Ang labang ito. Nanalo tayo. Akala ko kapag nasa tuktok ng mundo, masusustentuhan ko ang kapayapaan para sa kanila. Ngunit nagkamali ako. Walang katapusang alitan. Ang kapalit ay ang pinakamalupit na presyo. Chiji. Nagtatago sa dilim. Huwag maghiganti. Alagaan mo si Nuonuo. Basta't buhay pa ang ulo ng dragon sa ilog. Si Nuonuo ay palaging magiging target ng mga kaaway. Para mabuhay ang aking anak na babae sa ilalim ng araw. Kailangan kong mamatay. 37 degrees north. Diyos na bawal na lugar. Dito nakabilanggo ang 100,000 na mga tao na kinatatakutan ng mga bansa sa buong mundo. Mga iay na antas ng mga nahatulang mamamatay tao. Akala ng mga taong ito, na kapag itinapon nila ako sa lugar na ito na kahit ibon ay hindi dumudumi, ay mabubulok na lang ako sa dagat. 5 taon na ang nakalipas. Ako lang ang may kontrol sa langit. Ang buhay at kamatayan sa buong Southeast Asia. Nasa kamay ko lang isang sandali. Ngayon, ako ay isang preso na may numerong 00001. Lene, isang taong hindi makakapasok sa sariling bahay. Asong walang tahanan. Tama 1,826 na araw. Hindi ko kinhatred ang 5 taong pagkakabilanggo. Ang kinhatred ko lang. Si Susu. Ninig ko ang sinabi mo. Iwanan ang patalim. Magtiis at umatras. Ngunit ang kapalit nito. Ngunit ang aming anak na babae ang nilapastangan ng iba. 5 taon na ang nakalipas. Pinili kong itago ang aking mga pangil para kay Susu. Ngayon, para kay Nuonuo. Nais kong muling ayusin ang mundo. Anak, huwag matakot. Yung nananakit sa'yo, lalabas na si Papa. Sa mga pumatay sa asawa at anak ko, lahat sila paparusahan hanggang sa ika-6 na henerasyon. Ulo ng dragon, sa loob ng 5 taon, mga kapatid, nakahanda na tayo. Sa pakikidigma sa Jiangmeng, may milyon-milyong ari-arian. Siyam na bahagi ng tubig sa Southeast Asia. Naghihintay lang ng iyong utos, para muling hawakan ang kapangyarihan. Babalik muna ako para bumili ng almusal para sa anak ko. Ulo ng dragon, ayaw mo na ba sa kaharian na ito? Sobrang bigat nito. Natakot akong masira ang bag ng anak ko. Pero kung sakaling malaman ng mga kalaban na lumabas ka, sino ang mamamatay? Sino ang mamamatay? No. Nandito na si Papa. 5 taon na. Tumangkad ka na ba? Naalala mo pa ba si Papa? Anong nililinis mo? Mawawala rin naman itong sira na pavilion balang araw. Sayang lang ang effort. Tama. Batang babae, magpakuha ka ng dokumento. Umuwi ka na at hanapin mo ang magulang mo. Nakalimutan ko. Wala kang magulang na nag-aalaga. Hahaha. Hindi pwede. Hindi ko siya dapat takutin. Kung malalaman niya, na isa lang akong bayolenteng tao. Lalo niya akong kamumuhian. Ngayon, isa lang akong ordinaryong ama. Mahal na halaga para sa anak. Mga kapatid, mahal na halaga para sa anak. Marumi ang mesa, mahal na halaga para sa anak. Huwag niyong madumihan ang inyong mga damit. Ako ang bagong boss dito. Ako na ang maglilinis ng kalat na ito. Ako na ang maglilinis. Sino ka? Ako. Ako ang bagong may-ari ng pahayagang ito. Maari mo akong tawagin. Iyong Jiang. Akala ko'y isang malambot na may-ari. Lene,
Tara na, mga kapatid. Walang kwenta talaga. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ikaw ay masamang tao. Mahal na mahal si Yongzi. Hindi tao ang tiyuhin. Ang tiyuhin ay, kung hindi ka masamang tao, bakit hindi mo sila pinukol kanina? Pareho kayo ng kanila. Mga duwag na takot sa mahina at matapang. No. Lene. Ako si Jenche, nangangako ako. Mula ngayon, hindi na kita papakain ng gutom. Hindi kailanman. Bakit ka magpapatawag ng tao sa kalagitnaan ng gabi? Gusto ko bayad agad. Gaano man karami ang trabaho, gagawin ko lahat. Kapatid, mukhang sanay ka na sa ganitong katawan. Para sa anak ko, kahit ipagpalit pa ang buhay ko, lalo na ang lakas. No. Papasok sa paralan. Halika. Tatay, maswerte ang pagbubukas ng negosyo ngayon. Narito ang gatas para sa'yo. At ito pa. Walang dahilan, nag-aalok ng kabaitan. Hindi ka maaaring maging masama o magnanakaw. Hindi ako kumakain ng pagkain ng estranghero. Ay naku, talagang hindi ako masamang tao. Malaking halaga para sa anak. Tito, ikaw ba yan? Kaibigan ng iyong tatay? Wala akong tatay. Masama siya. Namamatay na sa kulungan. Hindi pa siya namatay, hindi pa. Pinapagawa niya sa akin na alagaan ka. Dalhin mo na. Kung hindi, mahuhuli tayo. Uy, bagong dating. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Itong kalye ay akin. Gusto mong magtayo ng tindahan dito? May pahintulot mo ba ako? Ano? Ayaw mo? Sumunod ka. Diyan na nagtatapos. Narinig ko na ikaw ang tiyuhin ng batang babae na ito. May utang sa akin ang batang ito ng maraming proteksyon. Hindi sapat ang perang ito. Kongji, kailangan pang mag-aral ng bata. Pwede bang? Kung gusto mong umalis ang batang ito, okay lang. Sipsipin mo ng maayos. Haha. Tito. Huwag. Paano? Ayaw. Mga kapatid, sugod kayo. Patayin siya. Pisilin mo ang kanyang lalamunan. Parang pinipisil ang isang langgam. Huwag kumilos. Kapag kumilos, malalantad ang pagkatao. Susundan ng mga kaaway. Tapos na sinuunoo. Magtiis. Para sa anak na babae. Tanggapin. Hahaha. Nakaluhod. Ang duwag na ito ay nakaluhod. Hahaha. Talagang isang magandang aso. Uminom ka. Huwag kang uminom. Kayong masasamang bata. Huwag mong manakit siya. Hindi ako natatakot sa inyo. Putang ina. Yung batang paslit na ito, may lakas manggahasa ng ladrilyo. Ayaw na niyang mabuhay. Ah. No. Nasaktan ka ba? Lumayo ka. No. Tamad ka. Mas nakakahiya ka kaysa sa kriminal na tatay na yon. Ayaw kita. Ayaw ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay siya sa kulungan. Na huwag nang bumalik kailanman. Kaysa sa pagiging ganito mong duwag. Ayaw ko nang makita ka ulit. No. Pasensya na. Pinahirapan ka ng tatay mo. Pero basta't mabuhay ka ng maayos. Tatay. Handang maging isang duwag habang buhay. Grabe, tingnan mo itong trending sa lungsod. Uncle ng mga nagmamalupit umiinom ng plema. Sobrang kakaiba ng lalaking ito. Para lang sa isang sirang pahayagan. Nakaluhod siya at umiinom ng maruming tubig. Walang gulugod itong lalaking ito. Talagang kawawa. Lunurin mo siya ng maayos. Hahaha. Yung taong yun, parang yung nakaluhod sa video. Yung ganitong klase ng mahina. Ayaw pang ang tignan kahit isang beses. Swerte. Tumawa ka. Basta't makapag-aral si noon ng maayos. Yung aking likod. Kung masira man, okay lang.
Gusto kong magtrabaho. Nakita mo ba itong mga gastang? Ihatid sa ika-6 na palapag. Walang elevator. Bibigyan kita ng 2 piso. CJ, pero may hinihingi ako. Kailangan bayaran agad ang sahod. Sobrang gipit ka na ba? CJ, babayaran kita pagkatapos ng trabaho. No. 278 yuan. Mayroon ng ibang mga bata. Tatay, siguradong bibigyan ka rin. Hoy, Jayang Noo. Yung nasa internet na umiinom ng maruming tubig. Tatay mo yan, di ba? Nakita ng lahat. Nagsisinungaling ka. Huwag mo akong istorbohin habang nagbabasa. Hehe. Hindi ko ibabalik sa'yo. Ibalik mo sa akin ang libro. Kung may lakas ka, kunin mo ito sa sarili mo. Hala. Ay naku. Sobrang sakit. Boss, kukunin ko na yung bag na yun. Ipapackage. Gamitin ang pinakamagandang papel para balutin. Magandang backpack. Nakaganitong suot si Noo. Siguradong para siyang maliit na prinsesa. Sino bang batang ligaw na ito na walang modo? Hinampas ang aming sipangkunang ganito. Nasaan ang mga magulang ni Jayang Noo? Bakit hindi pa dumarating? Kung hindi pa ito mapapangalagaan, hindi na pwedeng manatili sa paaralan. Paluwagin nyo. Ako ang magulang ni Jayang Noo. Yung mga walang nanay na nag-alaga sa kanila. Yung patay na tatay mo nasa bilangguan. Wala bang nagturo sa'yo kung paano maging tao? No. Bakit ka nandito? Tatay, bumili ng bagong bag para sa'yo. Tingnan mo, ito yung gusto mo. Hindi ba't ito yung sa video na may mga nakaluhod? Kaya pala, anak ng batang ito. Hindi nakakapagtaka na walang modo. Kung ang itaas ay baluktot, ang ibaba ay baluktot din. Yo, kumusta, kapatid na umuubo? Bumibili ka ng mga basurang bagay para kumita at makabili ng bag para sa anak mo. Hindi ka ba nahihiya sa mabahong bag na yan? Hahaha. No. Tingnan mo. Ito ang paborito mo. Malinis na malinis ang ginawa ng tatay. Walang dumi kahit kaunti. Maliit na baliw na aso. Wala akong pakialam. No. Ito ay kinita ng tatay mula sa pagdadala ng tangke ng gas buong araw. Alam mo ring ikaw ang kumita nito. Lumuhod ka. Inumin mo na. Nagsisisi ka na naman ba at nagpatira pa sa iba? Uminom ka na naman ba ng maruming tubig? Hindi. Sa pagkakataong ito, talagang hindi. Ayaw kong makinig. Ayaw kong magkaroon ng tatay na laging nagmamakaawa. Pinahiya mo ako ng todo. Umuwi ka na kasama ang basura mo. Wala akong ganitong tatay. Sinasadya kitang kinamumuhian. Irritihe. Talagang napakamaalaga ng ama at anak. Mukhang wala ng pag-asa ang batang ito. Ginoong Jayang, mabilis, umalis ka na kasama ang mga bagay mo. Huwag humarang sa pintuan ng paaralan, nakakainis. Hahaha. Kung galit ka man sa akin, basta't ikaw ay lumaki ng maayos. Walang problema kahit galit ka sa akin habang buhay. Ang tao, napakabilis dumating. Kumpirmahin ang target. Yung batang babae na yon, yung lalaki naman, mukhang nandoon din. Sabi ni Ju Zaye, yung lalaki ay walang kwenta. Huwag na siyang pansinin. Unahin mong dalhin yung maliit. Hanapin ang seeking order. Ayusin mo na ang batang ito. Gusto ko ang trabahong ito. Hehe. Gusto mong galawin ang anak ko. Kailangan mo munang tumawid sa aking bangkay. Gusto mong galawin ang anak ko. Kailangan munang tumawid sa aking bangkay. Ay naku, ang pera ko. Nawala ang pera ko. Sandali. Mukhang nakita tayo ng guy na yon. Ano kung nakita niya? Yung backpack na hawak niya. Palaki-laki at palaki-laki. Sabi ni Ju Zaye na maaaring nakatago sa anumang bagay na nasa kanya. Ang sinasabi mo ba ay nasa bag? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magpabaya. Unang patayin ang matanda. Kunin ang bagay na yon. Hindi pa huli ang lahat para habulin ang mas maliit. Hindi lalayo ang batang yon. Habulin. Tumakbo. Bakit hindi ka tumatakbo? Ito ang sikat na daan ng pagyuko. Hehe. Hello. Ibigay mo ang bag mo sa akin. Baka mapadali ang pag-alis mo. Sabi nila mahilig kang yumuko. Yumuko ka kay Lolo. Magpaikot ka ng 3 beses.
Hindi ko na kailangang hiwain ang daliri mo. Hahaha. Talagang mahina. Hahaha. Itong backpack ay sa anak kong babae. Nadumihan. Magagalit siya. Anong kaguluhan ito? Lanan, mukhang natulala ka sa takot. Hehe. Ngayong nandito ka na, huwag ka nang umalis. Dito. Pinili ko ang lugar na ito bilang libingan mo. Ikaw, ang mga mata mo. Naglalaro ng espiritu. Pangalawa, sumugod. Patayin siya. Ay, ang bagal mo. Ay. Mahilig sa martial arts. Itim na isda. Lumulusong na ibon. Ikaw ang ulo ng dragon ng pagsusulong. Dahil nakilala ka na, hindi ka na pwedeng iwanan. Ay. Patawad, Ginoong Long. Si Juzi ang nagpadala sa inyo. Si Juzi nga. Yung hayop na si Juzi. Bumalik ka at sabihin kay Yama. Itong utang na ito, ako mismo ang magbabayad. Huwag mo akong patayin. Wala akong nakita. Kayo ba ay nakakita ng hindi dapat makita? Na nagalaw ng hindi dapat galawin? Sino ang gumalaw sa anak ko? Patayin ko ang buong ang kanila. Siyam na daliri. Linisin mo ang leg mo at maghintay. Malambing. Umalis na si Papa. Tingnan mo. Hindi nakipaglaban si Papa. Mabait si Papa. Ngayon na ako. Baka mas lalo lang siyang magalit kung pupunta ako. Basta makapangalaga lang ako sa baba. Sapat na malaman na siya ay ligtas. Maliw. Dragon. Ulo ng dragon. Aking kuya. Natagpuan na kita, Yuzi. Aking kuya. Talagang ikaw ito. Alam ko na hindi ka namatay. Alam ko. Liu Zai. Ang mukha mo. At ang mga binti mo. Hindi naman masakit. 8. Ang sugat na ito ay wala lang. Simula nang pumasok ka, pinatay ni Juzi ang mga kapatid para pilitin ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng hari ng dagat. Yung mga pinatay. Yung mga sugatan. 8. Naghihintay ang mga kapatid sa'yo. Sa isang utos mo lang, kahit nasugatan tayo. Pero buhay pa ang buhay na ito. Labanan natin sila. Liu Zi. Hindi pwede. Kung magkaalaman tayo ngayon, hindi lang si Nuono ang madadawit. Pati si Liu Zi ay agad napapatayin ng mga mamamatay tao sa dilim. Tiyak na nakatingin ang mga tao ni Jiu Zai. Mag-apply ng dokumento. Pasensya na, kapatid. Lene. You. Ay. 8. Saan ka galing, amoy pulubi? Lumayo ka. Huwag mong gawing marumi ang aking lupa. Kuya, ako si Liu Zi. Ikaw ang nagdala sa akin sa Transcending River Alliance. Shaigong Liu Zi. Hindi kita kilala. Ako ay isang nagbebenta ng dyaryo. Kung hindi ka alis, babasagin ko ang isa pang binti mo. Magmadali ka. Mas mabuti pang lumayo ka sa akin. Tanging sa ganitong paraan ka makakaligtas. Bastos ka. Bakit mo siya pinapahirapan? Sobrang kawawa na niya. No, makinig ka, ipapaliwanag ng tatay mo. Ang mga ganitong tao ay mga manloloko. Ikaw ang manloloko. Nagmakaawa ka sa isang salot. Pero sinaktan mo ang isang may kapansanan. Nadiri ako sa'yo. Tio, huwag kang matakot. Mayroon akong band-aid. Magpaparehistro. Tunay na isang magandang palabas ang pagpaparehistro. Magpaparehistro. Para maitago ang tunay na pangalan, ang ulo ng Longjiang Dragon. Magpaparehistro. Kahit ang mga kapatid na handang mamatay para sa'yo ay kayang saktan. Kahanga-hanga. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, yung pilay na yun. Kakatapos ko lang maglagay ng isang kawili-wiling maliit na bagay. Si 4 na maliit na tracker na bomba. May lakas kang maglakas loob. Song Tailonggong.
Yung cute mong anak na babae. Parang kakahabol lang niya. Sa dulo ng eskinita na yon. Pero ito ang aming inihandang palaruan. Luma ng pabrika sa East Suburbs. Nagsimula na ang laro. Giant Che. Kung hindi ka makararating sa loob ng 20 minuto, babangga na ito. Kaya ang iyong anak na babae at kapatid ay mapipilitang magtipon para sa libing. Hahaha. Sana'y maging isang ordinaryong tao na makakasama mo sa paglaki. Ngunit dahil pinipilit niyo akong maging demonyo, hayaan na lang itong dagat. Magdaloy na ng dugo. Liu Zi, maaari ka ring ituring na matatag. Sayang nga lang, mali ang napiling mo. Anong mabuti sa ulupong na yon, na dapat mong isakripisyo ang buhay mo? Puy, Lin Wen, ikaw nagbebenta ng dangal. Hintayin mo ang pagdating ni Long Xiao. Mamamatay ka ng masakit. Narito na. Magtatangkang dumating ba siya? Walang kwentang tao. Lin Wen. Ang buhay mo. Tapos na. Lin Wen, gagawin mo bang saktan siya? Kahit na maging multo ako, hindi kita patatawarin. Maging multo. Sige, ikaw na ang unang bumaba at mag-imbestiga. CJ, iyon ay tattoo. Dragon. Paano posible na may ganitong kabigat na pumatay? Giant Che. Lin Wen. Yung daliri. Subukan mong putulin. Nagpapanggap. Giant Che. Akala mo dati ka pang isang pangunahing dragon. Ngayon, isa ka ng bagong palabas mula sa bilangguan. Mga kaibigan, sugod na. Sino ang hahabol sa kanya? Premyo 100,000. Sugod. Kung ayaw mo nang mabuhay, bakit hindi na lang tayong lahat mamatay? Demonyo. Siya ay demonyo. Tatay. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Giant Che. Ulo ng dragon. Dahil sa mga nakaraang taon na sumama ako sa iyo, sumama ka sa akin. Kaya ito ang dahilan kung bakit mo ipinagkanulo ang iyong kapatid. Ginalaw mo ang aking anak na babae. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Alam ko ang sikreto. May mas malaki pa. Sikreto. Basta't pakawalan mo ako. Ayaw kong makinig sa sikreto. Gusto ko lang ang buhay mo. No. Huwag kang matakot. Nandito na si Daddy para iligtas ka. Patay na ang mga masamang tao. Huwag mo akong hawakan. No. Tatay ako. Hindi ka tatay. Isa kang halimaw. Umalis ka. Gusto kong umuwi. Ayaw ko sa'yo. Umuwi ka na. Ninong. Nangangalaga ako sa'yo. Monster. Pamangkin. Huwag mong sisihin si kuya. Kung hindi ka magiging monster, paano kita mamamagitan? Huwag nating hayaan si Nuno mapunta sa kamay ng pulis. At huwag din nating hayaan na makita niya na nahuli ako. Sumunod ka. Maliban na lang kung gusto mong manatili rito at makasama ang patay. Alam ko na. Basta makalabas si Jiang Jiao mula sa kulungan, wala na akong mapagkakatiwalaang araw. Tulungan mo siyang mabuhay. Ano man ang gamot na gamitin, basta't mabuhay siya. Wala nang pag-asa ang mga binti niya. Buhay na lang. Tadhana na ang bahala. Natapos na ang lockdown. Makinig kayo sa loob.
Napapaligiran na kayo. Agad na ibaba ang mga armas at sumuko. Ulitin mo. Agad na sumuko. Matandang demonyo. Maaari bang daanan ang daang iyon? Sinasabi mo bang ang imburnal? Ang daang iyon ay patungo sa tabing dagat. Puno ito ng putik at laso na gas. At tanging 2 tao lang ang makakalakad. Sapat na. No. Pakinggan mo ang sinabi ni Papa. Mamaya, sumunod ka sa lolo na ito papuntang dalampasigan. At ikaw. May mga bagay pang hindi natatapos si Papa. May ilang masamang tito na hindi sumusunod. Pupunta si tatay para turuan sila. Nagsisinungaling ka. Puno ng pulis sa labas. Mamamatay ka. Mamamatay. Kung ang kamatayan ko ay makakapagligtas sa'yo. Kung ganito, sulit na. Sobrang panalo ang bentahan na ito. Dalhin sila. Kung mawala man ang isang buhok ng anak ko, babalikan kita kahit na mamatay pa ako. Baliw, sumama ka sa akin. Kuya, ayaw kong umalis. Sabi natin magkasama tayo sa laban. Hayaan mong samahan kita sa labas. Liuz, ito ay utos. Pangalagaan mo si Noo para sa akin. Pakiusap, kapatid. Tatay, hindi ka ba alis? Tumatakbo ka. Tatay. Siyam na daliri. Dahil gusto mo ng buhay ko. Ipapakita ko sa'yo. Kung kaya mo bang kunin ito. Suspect na si Genche. Agad na yumuko at yakapin ang ulo. Kung hindi, magpaputok na ako. Yan ang Transcendent Dragon. Mukha namang walang 3 ulo at 6 na braso. Haha. Yumuko ka. Ako ay yumuko sa langit, lupa at magulang ko. Pero hindi ako yumuko sa inyo, mga pira. Sniper, maghanda. Ako si Fan Jiangjiao. Kahit gaano pa kalabo ang tubig, kaya kong baliktarin ito. Gusto mo akong harapin? Sige na. Target, makisama sa tao. Hindi makapagputok. Basta't hindi pa ako bumagsak. Walang sinuman ang dapat magtangkang habulin ang madilim na daan. Hindi ako alis. Pupunta ako para hanapin ang masamang tao. Hindi. Hanapin ang tatay. Huwag kang gumalaw. Tingnan mo. Itataas mo ang ulo mo at tumingin. Ano ang tinitingnan ko? Hindi ba't sinabi mo na siya ay isang halimaw? Hindi ba't sinabi mo na siya ay isang duwal? Tumingin ka ng mabuti. Yung taong kinainisan mo. Yung sinabihan mo ng masama. Ano na ang ginagawa niya ngayon? Iyan ang tatay. Hindi iyon halimaw. Iyan ang iyong ama. Siya ang pinuno ng mga nag-aaklas. Dapat sana ay nakalayo na. Para lang sa iyong kaligtasan. Isang tao ang humarang sa daan ng daan-daang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. No. Dapat ay malayo na siya. Tatay. Tara. Mabilis, tara na. Huwag siyang hayaang mamatay ng walang dahilan. CJ, huliin mo ng buhay. Bilis, lumayo ka.
Suye, humawak ka ng mabuti. Ulo ng dragon. Tatay, huwag kang mamatay. No, no. Huwag kang umiyak. Basta tayo'y buhay. Hindi pa talo ang tatay mo. Gising na. 3 oras na mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Maganda ang kalusugan. Hindi mukhang nagbebenta ng dyaryo. Sino ka? Sino ano? Si Malu. Hindi mahalaga kung sino ako. Pwede niyo akong tawaging Suye. Tungkol sa anak mong babae at sa pipi na yon. Mag-alala kayo. Kinuha sila ng espiritu na doktor sa lihim na daan. Hindi pa ako mamamatay sa ngayon. Ayon sa opisyal na ulat, kagabi naganap ang isang malupit na gangwar sa lumang lungsod na nagdulot ng malubhang pagsabog. Natagpuan ng search and rescue team ang maraming hindi kilalang tao sa lugar. Sa pamamagitan ng DNA comparison, nakumpirma na ang pangunahing suspect na si Jianche ay namatay sa pagsabog. Si Jianche ay dati kong kapatid sa pagkakaibigan. Ngunit siya ay naligaw ng landas. Ako'y labis na nalulungkot. Bilang isang lehitimong negosyante sa Shanghai City, tiyak na makikipagtulungan ako sa investigasyon. Patay na. Lenwei. Si Juzai, ang matandang lobo na ito. Lenwei. Ito ay para mawala ako sa lipunan. Upang makuha niya ng tama ang natitirang teritoryo ng Jiangmen. Hindi lang iyon. Sinira niya ang iyong mga rekord. Idinawit kang patay. Upang isipin ng lahat. Ang trono ng dagat ay naging walang may-ari. Ngayon, ang buong ilalim ng mundo ay naghahanap sa iyong anak na babae. Dahil sa tingin nila ang trono ng dagat ay nakatalaga sa kanya. Alam nila kung nasaan si Nuono. Ngunit sa ngayon, hindi pa alam. Ngunit nag-alok si Juzai ng 100 milyong gantimpala. At kumuha ng mga mamamatay tao mula sa nangungunang 10 pandaigdigang ranggo. Bald Eagle. Yung taong yon, mas matalas pa ang ilong kaysa sa aso. Mahanap ang nayon ng mangingisda, darating din yon. Pupunta akong iligtas siya. Sa ganitong estado mo, mahirap na makalakad ng ilang hakbang. Pupunta ka bang mamatay? Ay. Gusto mong magligtas. Kaya una, matutong mabuhay na parang multo. Kung hindi ka magiging multo, hindi mo magagawang takutin ang mga tao. Nuwebe ang daliri. Uwak na balbas. Bumaba mula sa impyerno. Hindi na si Jianche, kundi ito ay isang masamang espiritu na naghahanap ng kamatayan. Ngayon gabi, 9 na daliri ay nagdiriwang ng kaarawan para kay Fat Kui, ang kanyang kabayo. Narinig ko na kamakailan lang, kinuha ni Fat Kui ang negosyo sa tubig. Fat Kui, yung dati mong ipinagbili sa mga kalaban para umangat sa pwesto. Yung baboy na yon, akin na yon. Ang layunin mo ay impormasyon. Nakuha mo na ang iyong paghihiganti. Ngayong gabi, bubukas ang kamatayan. Jianche, huwag magpalabis. Mga kapatid, ang inumin na ito ay para ipagdiwang ang aking ika-40 na kaarawan. Halika na. Haha, yung hindi marunong tumanggap na si Jianche ay nawasak na. Hahaha, naway maging kasing laki ng dagat ang yaman ni Kuya Kui. Pamahalaan ang mundo. Sarap talaga. Ganito ang lasa ng kapangyarihan. Anong nangyayari? Napatay ang kuryente. Nasaan ang manager? Ayaw na niyang magtrabaho ba? Kuya, huwag mag-alala. Aalis ako para tingnan ang circuit breaker. Sino? Sino ang nagkakatuwa at naglalaro ng anino? Ah. Ang kamay ko. Buksan ang ilaw. Buksan mo ang ilaw, bilis.
Maligayang kaarawan. Ginoong Kui. Sino ka? Tao ka ba o multo? Nandito ako para mangolekta ng utang. Narinig ko na si Ginoong Kui ay kumuha na ng negosyo sa tubig ng tsinelas ng ilog. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo. Kaibigan, anong daan ka? Kung pera ang hanap, kunin mo ang mga gintong bar na ito sa mesa. Wala akong kakulangan sa pera. Isa lang ang kulang sa akin. Kulang ako sa balita. Anong balita? Yung mamamatay tao na tinawag ni Juzi, si Tu Hao. Nasaan siya? Ikaw ay Giant Che. Hindi ka namatay. Nagtatanong ako sa'yo. Nasaan ang buitre? Nasaan ang anak ko? Dadalhin kita para makita ang anak mo. Tandaan mo sa susunod na buhay, may mga anak na. Huwag galawin. Na yun ang mangingisda sa silangang dagat. Na yun ang mangingisda. Ninong, hintayin si Papa. Ay. Ay, amoy ng takot. Nasa ilalim ng kama yung batang babae, di ba? Naamoy ko na. Iyan ay amoy ng gatas ng pinakamataas na biktima. Ay. Matandang bagay. Nakakatuwa ang iyong katapatan. Sayang. Gusto ng aking amo ang batang iyon. You. Nakakatuwa naman. Wala nang isang paa. At kailangan pang maging bantay. Walang tao dito. Ako lang mag-isa. Tumigil ka na. Huwag, huwag, huwag. Amoy ko na ito. Amoy ng takot. Amoy ng gatas. At saka, amoy ng luha. Mahal na bata. Kahit gaano pa ito kalalim, wala ring silbi. Hahaha. Narito na. Dumating na si Tio. Papa, sabi mo noon na poprotektahan mo ako. Nasaan ka na? Bilisan mo. Looking, kaya mo yan. Kaya mo yan. No, huwag kang matakot. Narito na si Papa. Sino ang may lakas na gumalaw sa inyo? Gagawin kong pulbos siya. Naghahanap ng kamatayan. Gustong galawin ang anak ng kuya. Kailangan munang tumawid sa aking katawan. Patay na pilay. Bumitiw ka, bumitiw ka. Eh, wala akong silbi. Pero kaya kong ibigay ang buhay ko sa'yo kahit isang minuto. Kung ayaw mo nang mabuhay, sige, tutuparin ko ang gusto mo. Baliw. Ah. Sino ang may lakas na galawin ang anak kong babae? Ah. Ah.
Baliw. Ikaw ay isang baliw. Kanina, sino ang gusto mong galawin? Ulitin mo. Wala nang bala, no? Labanan ng malapitan. Ako ang iyong lolo. Ang aking anak na babae ay maaari mong hawakan. Kanina, sinasabi mong gusto mong makarinig ng tunog ng mga buto na bumabasag. Hindi, hindi. Huwag. Ako ay inupahan. Ako si Siyam na Daliri. Ay. Sa susunod na buhay, tandaan mo, may mga tao na nakakita na ang pinto ng impyerno ay unti-unting bumubukas. Ito ay isang tabuo. Huwag mo akong hawakan. No, no. Huwag kang matakot. Tatay ito. Na-late si tatay. Tatay. Ikaw ang tatay. Ikaw ang pinakamagandang tatay. Mahal din kita. Hindi na kita pagmumurahin. Nandito si Papa. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa'yo. No, no. Sira na itong laruan. Itapon na lang. Bibili si Papa ng bago para sa'yo. Ayaw itapon. Ito ang unang regalo na ibinigay ng tatay. Kahit naputol ang ulo. Pero siya pa rin ay superhero. No, no. Sa totoo lang, may nakatagong lihim. Ang laruan na ito. Lihim. Siyam na Daliri. Gintong maskara. Ang bagay na hinahanap niyo sa loob ng 5 taon ay nasa kamay ng aking anak na babae mula pa noon. Dahil pinilit niyo akong ilabas ito. Dapat magbago na ang dagat. Dapat na itong magbago. Tatay, ano ito? Ito ba ay baterya mula sa laruan? Hindi ito baterya. Ito ay susi. Susi. Anong pinto ang susi nito? Upang buksan ang yaman sa dagat na ito. Lahat ng kayamanan. At ang pintuan ng kapangyarihan. Siyam na Daliri. Gintong maskara. Ang trono ng hari ng dagat na pinagsikapan niyong makuha ay hindi naman talaga isang gintong medalya. Kundi ito ay isang bagay na kayang kontrolin. Ang global na dark web ng tubig at lupa. Para sa kanya. Pinatay ninyo si Susu. Ngayon gusto niyong galawin si Noono. Kung talagang gusto ninyo, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang tunay na lakas nito. Sa harap. Nandyan na ang linya ng pagsasara ng Siyam na Daliri. Tayo. Talaga bang susugod tayo? Sugod. Bakit tayo susugod? Ay. Ang dagat na ito ay talagang akin. Ay. Magsuot. Susi ng ulap. Kapatid, talaga bang? Naghintay ka ng 5 taon. Maraming tao siguro nakalimot na. Sa takot na dulot ng Jiameng. Liuzi. Itong pana. Ikaw ang magpapana. Kapatid. Itong buhay kong sira. Sulit na rin.
Hilain. Aalis na ako. Ano yon? Paputok. Pula. Pulang ahas. Iyon ang alamat na paghahati ng ilog. Tapos na. Talagang siya yung lalaking iyon. Bumalik na siya. Mabilis. Tumakbo na kayo. Wow! Ang ganda ng malaking dragon. No. Tumingin. Sa mga ito. Lahat ng paputok na yan ay inihanda ni Papa para sa'yo. Mga pare. Umuwi na tayo. 9 na daliri. Tapos na ang laro. Ngayon, oras na ng paghuhukom. Papa, tapos na ba ang mga paputok? Bakit ang dilim na nito? Huwag mag-alala. Simula pa lang ang palabas. Nandito na silang lahat. Walang pigil na tanggapan. Galit na tanggapan. Malalim na dagat tanggapan. Nandyan pa ang mga kapatid. Nakakniel. Ipinapaabot ang pagbati kay Longsho. Tatay, bakit sila lahat ay kailangang lumuhod? Nakaluhod ba sila para sa'yo? No. Huwag kang matakot. Humawak ka ng mabuti. Tingnan mong mabuti. Itong mga tao, hindi sila lumuluhod sa akin. Lumuluhod sila sa'yo. Tumayo na kayong lahat. Salamat, Dragonhead. Wow, ang tatay ay napakagaling. Mas magaling pa sa Superman. Naalala ni Noono. Mula ngayon, ikaw ang masusunod sa dagat na ito. Ikaw ang magdedesisyon. Kung saan mo gustong pumunta, doon ka pupunta. Gawin mo ang gusto mong gawin. Kung sino man ang mangahas na humarang sa'yo, papalitan ko ang dagat ng isang katawan na madadagdag dito. Lizay, kaya mo pa bang magmaneho ng bangka? Hahaha. Basta't sumunod ka sa kuya mo. Nabali ang binti. Kahit na may bali, kaya pa rin niyang tumakbo ng bilis ng eroplano. CJ, lumapit ka. Kuya, saan tayo pupunta? Sa malaking barko para uminom ng isang baso ng alak. Sabay na rin. Ihatid ang wakas kay 9 na daliri. Hula si General ba? Maaari kang maging kampante. Si Genche, ang patay na yon, ay nawasak na sa alikabok. Ayos. Gusto ko talagang makipagtulungan sa mga kaibigan na tulad ni Ginoong 9 na daliri, na may ganitong lakas. Tagay. Ginulong. Hindi maganda. Sa labas. Puno ng mga bangka. Bakit ka nag-aalala? Anong bangka? Baka dumating na ang mga pulis. Hindi. Hindi ito mga pulis. Ito ay ang pagsasama ng mga ilog. Lahat ng ito ay mga barko ng pagsasama ng mga ilog. Pinaikot tayo. Ito, paano ito posible? Sibat ng ulap. Hindi ba? Hindi siya namatay. Ay. 19 na daliri. Matapos ang 5 taon, mas naging matapang ka na. Giant Che. Ikaw ba ay tao o multo? Ako ang ninuno na yung tinawag. Ano ka bang bagay na nagtatangkang sirain ang aking kasiyahan? 9 na daliri. Ito ang sinasabi mong patay.
Nagpadala ka ng tao para kunin ang daliri ng aking anak na babae. Ito ang ibinabalik ko sa'yo. Pero, kailangan kong kumuha ng kaunting interes. Isang daliri mo. Palitan ito ng plastic. Ulo ng dragon. Mali. Lahat ito ay mali. Si Lin Wen na yon, ang gago, ang nagpasya ng mag-isa. Hindi ko balak galawin ang pamangkin ko. Maling akala. Huwag putulin. Ay. Mga tao mula sa Dragon Country. Ang yabang mo ah. Nandito tayo sa open sea. Maniwala ka o hindi, kayang kitang barilin ng isang putok. Itapon ka sa ibaba para kainin ng mga pating. Hula-hula si General ba? Basta mapatay siya. Ang alliance ng pagpapalit ay parang isang nagkakahiwa-hiwalay na grupo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kita mula sa tubig at lupa. Kung maghahasik ka ng gulo, mainay ka talaga. Iwan mo ang armas. Kung hindi, gagawin kitang salaan. Giant Che. Kahit gaano ka kagaling. Mabilis ka bang makakalampas sa bala? Ngayon, wala kang masisilungan. Mas marami kaysa sa baril. Mas marami kaysa sa tao. 9. Parang nakalimutan mo. Sino ang may-ari ng barkong ito ngayon? Pagpatay at paghatol. Nuclear na madaling masunog. Ay, Ngayon, sino ang sumasang-ayon? Sino ang tutol? Ay, ito ay krudo. Matinding purong na krudo. Hula, General Bawang. Kaninang sinabi mo, na itatapon mo ako para pakainin ng pating. Ikaw, ano ba talaga ang balak mong gawin? Magpapakamatay tayo pareho. Nandito ka rin sa barkong ito. Lene, magpapakamatay tayo pareho. Karapat dapat ba kayo? Akin, basta makita lang ang baso ko na bumabagsak, ay magpapasabog sa mga lata ng langis sa itaas. Mahalaga ang buhay ko. Ngunit ang buhay niyo, sa aking paningin, ay walang halaga. Ulo ng dragon, pakiusap. Basta't palayain niyo ako. Ibinuhos ko ang lahat ng perang kinita ko sa mga nakaraang taon. Umalis ako sa lungsod ng Shanghai. Sino ka? Negosyante ka, di ba? Paano kung pag-usapan natin ang isang kasunduan? Anong kasunduan? Dati, pinayagan ko kayong dumaan sa dagat na ito. Kumuha kayo ng 3% na toll fee. Simula ngayon, kalahati na lang. 5% lang ang kailangan ko. Ang kondisyon ko, ayaw ko. Ayaw kong may buhay na lalabas sa mesa na ito. Pero ayaw kong madumihan ang mga kamay ko. Hulaan mo, boss. Nakangahas siyang maghasik ng alitan. Bilis. Pabayaan mong barilin ang tao mo. Wipe him out. Ginoong Jiang. Tupad sa usapan. Ipinanganak ang utos ng Jiang. Isang salita, isang pangako. Sa susunod na buhay, huwag galawin ang mga hindi dapat galawin. Mula ngayon, ang dagat na ito ay sa ilalim ng kapangyarihan ng Jiangmen. Maglalagay ako ng 3 alituntunin. Una, bawal ang puting harina. Sino mang magdadala ng puting harina ay isasama ang tao at bangka sa dagat. Ikalawa, bawal ang kidnap. Ang babae at mga bata ang pinakamatibay na hangganan. Ikatlo, sino mang mangahas na saktan ang anak kong babae, patayin ko silang lahat. Naintindihan mo ba? You. Makinig kang mabuti. Ulo ng dragon. Umalis na tayo. Umuwi na tayo. Tatay. No. Tatay, ipinangako ko sa'yo. Tinupad ko na. Tatay. Masaya ba sa malaking barko kanina? Hindi masaya. Doon ay may isang grupo ng mga pasaway na tuta. Tinuruan sila ni tatay. Saan tayo pupunta ngayon? Uwi na. Kailangan mo pang pumasok sa paaralan bukas. No. Sige na. Sang-ayon si Papa kahapon.
Walang sinuman ang pwedeng mangbuli sa iyo mula ngayon. Pero, Papa, si Anye, Wang, huwag kang mag-alala. Nandyan si Papa. Mag-aral ng mabuti. Mas gusto ko ang ganitong buhay na puno ng saya, kaysa sa malupit na bagyo sa dagat. Basta't walang humahadlang sa akin. Guru Wang, sobrang sakit ng tiyan ko. Gusto kong pumunta sa klinika. Guru Wang, magsalita ka na ng mga pangunahing punto. Huwag mong sayangin ang oras ng buong klase. Sige, Ginoong Zhu, huwag kang mag-alala. Jiang Nuo, nasa pagsusuri ang mga kaklase. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Magsimula ka na. Kung hindi, talagang maapektuhan ang pag-aaral ng ibang mga kaklase. Na-discourage si Jiang Nuo. Ay naku. Ay naku. Anong nangyari? Ay. No. Ay. Tatay. Masakit. Sino ang gumawa nito? Bakit ka sumisigaw? Nandito tayo sa paaralan. Bodily na bobo ang anak mo. Nadapa pa at nadumihan ang ari-arian. Magsimula ka nang umalis kasama ang mabaho mong anak. Ang mga papeles ng pag-alis sa paaralan, akin na. Maging halimbawa sa mga tao. Karapat-dapat ka ba? May lakas ng loob kang saktan ng guro. Alam mo ba kung sino ako? Kayang-kaya kitang wasakin. Sino ka? Ako si Zudakyang. Ako ang leader ng demolition team na ito. Hindi ko narinig yan. Ayos lang. May lakas ka, huwag kang umalis. Brother Dao, dalhin mo ang tao mo dito. May isang mahirap na walang isip na naglakas loob na galawin ako. Dalhin ang mga tao. Saktan mo siya. Ilubog sa konkret na haligi. Batang lalaki. Malapit nang dumating si Knife Brother. Isa siyang malaking tao na kasama ni Nine Finger Dragon Lord. Ngayon, hindi ka pa rin namin huhugutin sa balat mo. Ako ang may apelyido mo. Sige lang. Naghihintay ako. Tignan natin kung sino ang maglalagay sa kanino sa semento. Boss Zhu, kailangan talagang turuan ni Brother Dao ang baliw na ito. Pabayaran siya ng medical expenses. Pabayaran siya ng damages sa emosyonal na pinsala. Magtiwala ka. Nasa malapit lang si Kuya Dao nag-collect ng bayad. 1 minuto lang. Batang ito. Ngayon, yumuko ka at magpaalam. Matitira pa rin kita ng isang buong katawan. May 30 segundo pa. Yee! Sino ang may ganitong lakas ng loob na kumilos laban kay Boss Zhu? Sino ang may ganitong lakas? Wala na bang takot sa buhay? Brother Dao, narito na. Ito ang pulubing ito. Sino ang walang utak? Lumabas ka dito. Siya yon. Kapatid na si Dao. Pinatay niya ang isang kamay niya. Magbibigay ako ng 50,000. Gusto mong sirain ako? Pupunta na ako. Hindi kaya. Bakit siya ang buhay na hari ng kamatayan? Hindi ba't parang pinapadala mo akong mamatay? Kapatid na Dao, bakit hindi ka kumikilos? Tingnan mo, sinaktan si Guru Wang. Kapatid na Dao, mukhang mali ang taong tinamaan mo. Dragon, ulo ng dragon. Maliit na walang mata at walang halaga. Maliit na dapat mamatay. Maliit na hindi alam na nandito kayo. Mahal na dragon, patawad. Maliit na alis na. Aalis na. Sobrang ingay. Natatakot ang bata. Nadumihan ang sahig. Ay, bakit kayo nakatulala? Hindi niyo ba narinig na sinasabi ni Longshu na madumi ang sahig? Ihampas niyo itong tao palabas. Huwag maging sagabal sa paningin ni Longshu. Huwag akong hawakan. Guro ako. Tatay Jiang Nuo, nagkamali ako. Pakiusap, huwag kang magalit. Magulo at masalimuot. No, tayo na. Itong sira-sirang paaralan. Hindi karapat-dapat sa anak ko. Tatay, saan tayo pupunta? Wala na bang pasok? Dad, dadalhin kita sa pinakamagandang paaralan. Doon, walang mga api sa'yo. Naku, nakatakot. Halos mamatay na ako dahil kay Zudakyang. Tatay, ang laki dito.
Talaga bang dito tayo mag-aaral? Sabi nila, mahal ang tuition dito. Hindi mahal ang mahalaga. Ang mahalaga ay walang may ganang mangbuli sa'yo dito. Dad, dadalhin kita sa interview. Elre, Lee, ingat kayo. Talagang henyo ang anak nyo. Dapat ay pumunta ka sa aming paaralan. Ay. Anong ginagawa mo? Nagdadala ng pagkain, dumaan ka sa harap. Sino ang nagpayag sa iyong pumasok sa opisina? Amoy pawis ka. Mabilis, umalis ka dito. Nandito ako para sa interview ng bata. Ay. Interview. Hahaha. Alam mo ba kung anong lugar ito? Santo Maria. Pinakamataas na paaralan ng mga aristokrata sa buong Shanghai City. Dito, tumatanggap lamang kami ng mga anak ng mga pamilyang elite. Ikaw, isang delivery boy lang o nagtatrabaho sa construction. Tara na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Pamilyang elite. Paano ito tinutukoy? May katibayan ng yaman ba? Magsisimula sa 50 milyon. May katayuan sa lipunan ba? Dapat ay mataas na opisyal sa kumpanya. At saka, ang pinakamahalagang punto, kakayahan. Kami ay nagtuturo ng bilingual, na puro Ingles ang klase. Marunong bang mag-Ingles ang anak mo? Mukhang hindi nyo nga alam ang 26 na letra, di ba? Lene, punan ang form. Hindi mo maintindihan, di ba? Kung hindi mo maintindihan, umalis ka na agad. Your application form has 3 grammatical errors. At ang font na pinili ay medyo bastos. Kulang sa karangalan na nararapat sa isang marangal na institusyon. Ang kalidad ng awa ay hindi pinipilit. Parang banayad na ulan mula sa langit. Ang tinatawag na elitistang edukasyon, yun bang gamitin ang pananamit para husgahan ang tao? Ganito lang din naman ang paaralan na ito. Hoy, guro. Ano? Sabi nila may isang importante na tao na darating para mag-apply, na may kontrol sa mga high-end na sangkap sa buong mundo. Kailangan kong tiyaking maayos ang pagtanggap ko sa kanya. Ang pangalan ng Ginoo ay Jiang. Sabi niya nasa opisina mo na siya. Ginoo Jiang. Ginoo Jiang. Nagsisisi ako na hindi ko nakilala ang iyong halaga. Nalaman ko na kayo pala ang sikat na supplier na sinasabi. May karapatan na ba akong mag-apply ngayon? Meron. Sobrang meron. Isang karangalan para sa amin na makapasok ang prinsesa sa aming paaralan. Walang bayad sa matrikula. Buong scholarship. Diretso sa pinakamagandang klase. Walang kailangan ipagpaliban. Hindi ako nagkukulang sa pera. Gusto ko lang na nariyan ang aking anak na babae, na talagang iginagalang. Kailangan yon. Sa hinaharap, ang dalaga ay magiging aking pamangkin. Sino ang may lakas ng loob na hindi siya igalang? Ako ang unang magpapalaya sa kanya. Hahaha. Paalam, tatay. Sige na. Darating si tatay mamaya para kunin ka. Lumabas ang target. Nag-iisa. Ihanda ang lambat. Masakit ang ideya. Unang pagkakamali. Humiling simulan ang plan A. Gumawa sa coastal highway. Nakuha. Sabay-sabay na atake. Walang dapat iwanang buhay. Tatay, nakakatakot ang malaking sasakyan na yon. Walang anuman. Yung tiyuhin na iyon ay mukhang nagmamadali sa banyo. Mukhang sulit ang 200,000 na bayad sa tuition. Pati ang buhay ay ibinibigay na. Sumakay ka. Kakakuha lang ng bulletproof na version. Mukhang may nagmamasid sa'yo. Patay na si Nine Fingers. Yung mga kaibigan niyang mga walang kwenta ay hindi makapagpigil. Tatay, bakit tayo kailangang dumaan sa daang ito? Hindi ba pauwi tayo sa kabilang direksyon? Dad, ipapakita ko sa iyo ang dagat. Maganda dito sa paligid. Tatay, may sasakyan sa unahan. Malapit nang magbanggaan. 20. Malambing. Huwag matakot. Huwag matakot. Pumikit ka. Dad will take you on an exciting ride. Roller coaster. Magiging karne ka, Pulp. Papa, anong nangyari kanina? Ang lakas ng tunog. Parang paputok. Lanan, may nagdiriwang. Masaya ba?
Medyo nahihilo ako. Pero ang saya naman nito. Ang galing ng pagmamaneho ni Papa. Hi! Pusang makamandad. Isa pa lang to simula. May pumasok na sa kwartong ito. At nasa loob pa. No. Palakasin mo ang tunog ng telebisyon. Gusto ni tatay na marinig ang tema ng kartoon. CJ. Lumabas ka na. Huwag mong gawing marumi ang sahig ko. Tipunin ang lahat ng lakas sa isang punto. Ano? Hey. Nanonood ng kartoon ang anak ko. Huwag siyang istorbohin. Magaling magmaneho, pero gusto mo akong lokohin. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw ba ay tao o multo? Kutsara, paano mangyayari iyon? Patay na si Siyam na daliri. Sino ang nagpadala sa'yo? Hindi ka kasing galing. Bigyan mo na ako ng mabilis na kamatayan. Mga alituntunin. Mayroon akong 100 paraan para gawin kang magsisi sa pagdating mo sa mundong ito. Gusto mo bang subukan? Sinasabi ko, huwag akong pahirapan. Ito ay isang madilim na bilangguan. Ang itim na bilangguan ang nagdala sa akin dito. Itim na bilangguan. Nasaan sila? Siyudad ng Kanluran. Pabrika ng pagwasak area. 19. Mayroon silang base doon. Sabi nila, nasa kamay ko noon. Ang asawa mong si Susu, namatay. Ang katotohanan sa video. Basta mapatay ka lang. Makukuha ko na. Maganda. Susu, kung sila ang nagdulot ng pinsala sa'yo, ngayong gabi, gagawin kong lahat sila ay makasama mo sa libingan. Pumunta ka sa bahay ko. Tulungan mo akong bantayan ang bata sa isang gabi. Saan ka pupunta? Sa shipyard Saksigang. Ayusin ang mga lumang utang. Ang suot na ito, kailangan mong maging seryoso. Nagsalita na ang ahas. Ito ay ang itim na bilangguan. Mayroon silang dahilan ng pagkamatay ni Susu. Itim na bilangguan. Iyan ay isang pugad ng mga putakti. Kahit nasa kaharian ng kamatayan. Gusto ko ring subukan. Nawawala si Kapitan 3. Nawawala si Kapitan 5. May mga salarin. Ulitin. May mga salarin. Itim na bilangguan. Sino mangahas na galawin si Susu? Huwag niyo na sana umasa pang makaligtas. Hahaha. Tunay ngang siya ang pinuno ng Fan Jianglong. Isang tao lang ang nakapatay sa 100 matataas na kawal ko. Nasaan ang video? Alam mo rin ang tungkol sa video. Mukhang nasira na si Poison Bee, wala nang magawa. Giant Che, akala mo ba ang nangyari noon ay isang aksidente lamang? Akala mo ba ang asawa mo ay isang karaniwang babae lamang?
Ipakita mo sa akin. Sige na. Kaya't hayaan mong malaman mo ang katotohanan. Hahaha. Sayang. Napakapurong dugo ng sinaunang martial arts. Sayang naman na nasasayang ito sa isang mortal. Huwag mong hawakan ang aking anak. Hehe. Anak, iyan ang mas magandang eksperimento. Ngunit sa araw na ito, kunin muna ang iyong dugo. Mabuhay. Ay. Sino ang taong may gintong maskara? Nasaan siya? Iyan ay Diyos. Hindi mo kailanman maabot ang Diyos. At saka, wala ka ng pagkakataon. Babala, nagsimula na ang self-destruct program. Hahaha. May 1 toneladang C4 na nakabaon sa ilalim ng cruise ship na ito. Sumama ka sa akin. Punta tayo sa impyerno. Hahaha. Hahaha. Hindi pa nababayaran ang galit ni Susu. Naghihintay pa si Noo sa bahay. Hindi ako pwedeng mamatay. Tapos na ba? Susu. Parang nakita kita. Tatay. Nangako ka na babalik ka para kunin ako ngayong gabi. Tatay. Hindi. Naghihintay pa si Noo sa akin. Yung gintong maskara ay hindi pa patay. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi kailanman. Nasira ang ebidensya. Lanan. Walang anuman. Dahil hindi kita mahanap. Hayaan na lang kitang maghanap sa akin. Buhay ka pa. Yung pagsabog doon, ang lakas na kahit sa lungsod maririnig. Halos na sana akong mamatay. Sobrang grabe ng mga tao sa itim na bilangguan. Nakuha mo na ba ang video? Wasak na. Pero nakita ko. Isang lalaking nakasuot ng gintong maskara. Pinatay niya si Susu. Dahil sa katawan ni Susu, mayroon bang mga sinaunang dugo ng martial arts? Sinaunang dugo ng martial arts. Yung mga bagay na nasa mga kwento. Kung ito ang dahilan. Naku. Tama. Naku, minana ni Naku ang dugo ni Susu. Yung maskara na ginto. Makalawa ay mahahanap din siya. Akala ko noon, basta't magtatago ako ng mabuti, ay mapoprotektahan kita. Ngunit nagkamali ako. Kailangan lang alisin ang lahat ng daga na nakatago sa kanal. Ano ang balak mong gawin? Kung gusto nila ang bagay na ito, ibigay mo na sa kanila. Nabaliw ka na ba? Kapag lumabas ang bagay na ito, lahat ng mga mamamatay tao sa mundo ay darating na parang mga pating na naamoy ang dugo. Ang gusto ko ay para lahat sila ay dumating. Kung hindi mo ihalo ang tubig, paano mo mahuhuli ang balyena na nakatago sa pinakamalalim na bahagi? Gumagamit ka ng sarili mong buhay bilang pain. Ito ay isang handaan ng kamatayan. Hindi. Ito ay isang katayan. Suyi. Mamayang 8 ng gabi. Alagaan mo si Nono. Ikaw naman. Aalis na ako. Patayin ang Diyos. Kasakiman. Magdudulot ito ng mapaminsalang lason sa tao. Gintong maskara. Naghihintay ako sa'yo. Na dumalo sa salusalo.
Kasakiman. Ang pinakamainam na panggatong. Gintong maskara. Sana magustuhan mo ang regalo sa ating pagkikita. Narinig mo na ba? Ang panimulang presyo ng utos ng hari ng dagat ay 0 yuan. Ganitong bagay. Sino man ang humawak, siya ang mapapasok. Pero ang ulo ng dragon na lumilipad sa ilog ay may malaking halaga. Bakit hindi pa dumarating si Genche? Hindi siguro niya tayo niloloko. Kung nangahas siyang mag-post, tiyak na darating siya. Ulo ng dragon ng ilog. Hindi kailanman nagbabago ng salita. Mga Ginoo, magandang gabi. Mukhang okay pa ang aking reputasyon. Kalahating tao ng ilalim ng lupa ay nandito na. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Nasaan ang utos ng hari ng dagat? Giantche, ibigay mo ang hari ng dagat. Maaari naming isaalang-alang na iwanan ka ng buo. Lene, Giantche, ibigay mo ang hari ng dagat. Maaari naming isaalang-alang na iwanan ka ng buo. Lene. Ang bagay na ito, ayaw ko ng pera. Sino ang makakapagbigay sa akin ng ulo ng taong may gintong maskara? Itong trono ng dagat. Ay para kanino? Ngayon, nagsimula na ang bidding. Giantche, may mali ka bang naiisip? Ano? Malugod na tinatanggap ang punong bilanggo. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Ulo ng dragon, akala mo nag-aanyaya ka ng isda. Sa totoo lang, ikaw ang isdang nalunod sa lambat. Itong mga tao, matagal nang nabili ko na sila. Ganun ba? Isa rin itong laro. Binili ang kalahati ng ilalim ng mundo. Mukhang nagastos mo na ang iyong ipon. Mukhang malaki ang nagastos mo. Gumagastos. Hindi. Sinasabi ko lang sa kanila. Sino ang hindi sumusunod? Sila ang mamamatay. Giantche, inutusan ako ng hari ng dagat na kunin ang buhay mo. Gusto ko rin. Pero bago yon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang magandang palabas. Giantche, alam kong hindi ka natatakot mamatay. Ang tapang ng dragon ng giant. Hindi ko kailanman pinagdudahan. Ngunit, kapag nagkaroon ng kahinaan ng tao, hindi na siya Diyos. Haha. Nakita mo na ba? Haha. Yan ang school bus ng St. Mary's College. Para mahuli ang anak mong babae, ginamit ko pa ang madilim na hukuman. Pinakamahusay na unit ng anino. Yung babysitter na si Suye. Lene, hindi siya makakahadlang. Nasa ibaba ay isang C4. Kapag umabot na sa 0 ang countdown, o kung bumaba ang bilis ng sasakyan sa 6 na pulnye, babangga ito. May 25 segundo pa. Giantche, ibigay mo sa akin ang hari ng dagat na utos. Lumuhod ka at humingi sa akin. Baka pindutin ko ang pause. Gintong maskara. Sinaliksik mo ako. Ngunit hindi mo pa ito nagawang sapat. Ano nang ibig sabihin nito? Kahit malapit na sa kamatayan, matigas pa rin ang bibig. May 1 segundo pa. Sigurado ka? Iyan ang aking anak na babae. Ano? Impossible. Walang kapintasan ang aking impormasyon. Nakita mong sumakay ang anak mong babae sa sasakyan na yon. Napalayas din si Suye. Ang iyong network ng impormasyon, mula nang pumasok ako sa gusaling ito. Ang iyong network ng impormasyon ay nagngangalang Jiang na. Yung batang si Nunu.
Palaging gustong manood ng mga paputok kamakailan. Pinaunlakan ko siyang makapanood ng husto sa na upuan. Wow! Tita Shuye. Hindi ako niloko ni Papa. Totoong may malaking paputok. Ang ganda. Nga, ang malaking paputok na inihanda ni Papa para sa'yo. Giant Che, naglakas loob kang lokohin ako. Bakit kayo nakatayo lang? Patayin niyo siya. Sino ang papatay sa kanya? Ang utos ng hari ng dagat ay para sa sinuman. 10 beses ang gantimpala. Dahil natapos na ang mga paputok, kailangan na kayong ihatid sa daan. Dahil nandito na kayo, huwag na kayong umalis. Tignan natin kung sino ang may lakas na galawin ang kuya ko. Tatay, dumating na si Tito Maliu para kunin tayo. Helicopter. Paano ito posible? Nakablock ang himpapawid ng lungsod ng Kanghay. Nakablock. Harap ng samahan ng pag-ikot ng ilog. Hindi mo mapipigilan ang langit na ito. Hindi mo matatakpan. Diyos ng mga multo. Putulin mo siya. Gamit ang Ri. Liu Kong, itataas. Kuya, ano ang gagawin mo? Ako. Gusto kong ipagawa sa kanila ang isang slide. Para sa akin. Bumagsak. Tulungan mo ako. Gintong maskara. Parang aatong-atungin ang gusali na to. Paano? Baliw. Isa kang baliw. Gusto mong sabay tayong masira? Sabay tayong masira? Hindi. Nandito ako. Hey. Ay. Kukunin ko ang buhay mo. Mamatay ka. Huwag saktan ang tagapangalaga ng bilangguan. Magandang mabuti. Ilang mabuting aso na nagproprotekta. Lene. Sige, unahin ang pagpatay sa mga aso. Bago ang mga tao. Sa ganitong kapaligiran ng kawalang bigat. Hindi ka nga makatatayo ng maayos. Anong laban ang kaya mong ibigay sa amin? Hindi makatatayo. Sila yon. Katatapos lang kayo ang mga mangangaso. Ngayon, ako na. Ay. Huwag. Wala nang natira sa'yo. Ngayon, ikaw na ang pagkakataon mo. Lin Fu. Giant Che. Akala mo nanalo ka na. Haha. Matagal nang inasahan ng malaking anak ang pagdating mo. Haha. Binigyan niya ako. Kapangyarihan ng Diyos. Hahaha.
Ano itong mga bagay na ito? Biological mutation. Kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Giant Che. Mamatay. You. You. Alam mo ba kung bakit gusto ng malaking anak na lalaki na patayin ang asawa mo? Dahil sa dugo ng iyong anak na babae, mas puri kaysa sa asawa mo. Siya ang tunay na susi sa pagbukas ng pinto ng Diyos. Alam mo ba kung bakit gusto ng malaking anak na lalaki na pakasalan ng asawa mo? Dahil ang dugo ng iyong anak na babae ay mas dalisay kaysa sa iyong asawa. Siya ang huling susi sa pagbubukas ng pintuan ng Diyos. Paano? Hindi na ito gagalaw. Ulan ng mga dragon. Hehe. Ganyan lang iyon. Matakot kang mamatay. Hihintayin kitang mahuli ang anak mong babae. Pipigain ko ang bawat patak ng dugo niya. Gagawin kong mas perpektong gamot ng Diyos. Ikaw, sabi mo kanina. Sino ang hahawakan mo? Ang langgam ay hindi kayang yumanig sa puno. Wow! Walang silbi. Walang silbi. Hahaha. Ngayon, ako ay isang Diyos. Ang mga sandata ng tao ay hindi makakasakit sa akin. Nararamdaman mo ba? Ito ang kawalang pag-asa. Hintayin mong mamatay ka. Gagawin kong baso ng alak ang iyong bungo. Ipinagdiriwang ang aking tagumpay. Hahaha. Kukum. Diyos. Alam mo ba? Kung paano namatay ang Diyos? Ano? Kumain ka ng malaking bagay. Anong ginagawa mo? Sa susunod na buhay, huwag mong gambalain ang mga lalaking may anak. Tapos na. Susu. Naghiganti na ako para sa'yo. No. Pasensya na. Maaaring si Papa. Hindi na maibabalik. Kuya, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Pagkatapos, Tatay. Nahuli na. Uwi na tayo. Lanan. Uwi na. Bagong luto na itlog na tsaa. 2 piso. Kung hindi masarap, walang bayad. Sabi ko, pwede bang taasan ang presyo? Itong itlog ay mula kay Miss Suye, na ipinadala mula sa Australia, isang dekalidad na itim na truffle na itlog. 2 piso. Kulang pa nga ang bayad sa pagpapadala. Sa negosyo, mahalaga ang damdamin. At saka, para sa mga kapitbahay, bakit naman kami manghihingi ng ganun kamahal? Ikaw ang leader. Ikaw ang may desisyon. Sinasabi ko sa inyo, mga Ginoo, naghihintay ang board ng grupo na magpulong kayo. May mga proyekto na nagkakahalaga ng bilyon na naghihintay ng pirma. Nandito lang kayo. Nagbebenta ng tsaa at pulot. Nagsasweeper. Ano bang nagmamadali? Walang katapusang kita. Tikman mo. Masarap ang niluto ngayon. Sige na. 2 pang kuha para sa akin. Babalik ko ito para sa tanghalian. Hahaha. Tatay, Kyogu, Kya Shuye. Nandito na ako.
dahan-dahan sa pagtakbo. Kamusta ang pagsusulit ngayon? Porsyento. Sabi pa ng guro, maganda raw ang pagkakasulat ko ng sanaysay. Ayos lang. Ngayong gabi, gagawan ka ng 3 sabaw na baboy ni tatay. Hahaha. Hoy, matanda. Nabayaran mo na ba ang protection fee ngayong buwan? Hindi ba't ang kalsadang ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng tigre gang natin? Ay. Nunu, mag-focus ka sa paggawa ng takdang aralin. Medyo mahirap itong tanong. Huwag magpapadala sa distraction. Huwag magpapadala sa distraction. Mga batang magkakapatid. Kailangan pa ba ng itlog? Kung ayaw mo, huwag harangan ang liwanag. Ayaw ko na. Pasensya na. Tumatakbo na. Tatay, ano ang ginagawa ng mga tao kanina? Walang problema. Ilang langaw ang bumangga sa pader. Tapos ka na ba? Tapos na, kain na tayo. Akala ko noon, ang pagdominar sa dagat ang tunay na karangalan ng lalaki. Pero napagtanto ko na, ang makapagpakain sa'yo ng itlog na tiya sa buong buhay mo. Ito ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay.